Good day mga kamos, welcome back to our YouTube channel. Muli tayo nagbabalik dito sa SYM Motors Abad Santos para isunod naman yung pinakabagong underbone, actually bagong version ng underbone motorcycle. Euro motorcycles, walang iba kundi ang Euro Beeperman 150. So bagong version mga kamos, so dati daw po kasi yung Beeperman na old version is naka-carb type. So this one mga kamos is the newly FI version na po. So aalamin natin kung anong mga pinagbago dito sa underbone motorcycle na ito mula kay Euro Motorcycles, at kung nagbabalak kayo bumili ng isang underbone na medyo pasok sa quality at budget ninyo, so marahil itong Euro Beeperman 150 ang isa sa may consider ninyo. Huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Alright, so bago tayo mag-proceed sa iba-vlog natin na Euro Beeperman 150 2026. So, pakita ko lang sa inyo mga kamos yung mga stocks ni SYM Motors of Mitsukoshi as of March 2026. So, ito po yung sa mga naghahanap ng mga bagong samurai ni Euro Motorcycle. So, meron po tayo ditong gloss gray, gloss white, and then gloss black. And then, itong kulay nito mga kamos. Hindi ko lang kung anong kulay ito. Ayan, so available po yan dito as of March 2026, apat na Euro Samurai. And then Euro Marble, underbone motorcycle na semi-automatic mula kay Euro Motors pa rin. Ayan, so Euro Marble 125 available po yan dito. And then Euro Motors na Sports R125. Ayan, so available yan din dito. Ito naman, mga kamos, yung Euro Easy 125i, nakamukha ng MIUI, Yamaha. Ayan, so meron din tayo dito mga brand new. Ayan, so white, black, tsaka color green. Ayan, so available yan dito as of March. And then ito yung mga pantra nila na Euro Daang Hari. Ayan, na somehow, and then sa susunod i-vlog din natin yan. Ayan, so meron sila dito 150, Daang Hari 150, and then Daang Hari 185. Ayan, so available yan dito mga pantra motorcycles nila. Meron pa pala tayo dito samurai na gloss gray. Ayan, so bali dalawang gloss gray po yung available dito. And then ito, yung Keyway CR152 na copy racer bike mula kay Keyway. Ayan, so meron tayo dito Boss E electric scooter. Ayan, so yung kaka-vlog lang natin. And then Europeak. Ayan, Europeak underbone motorcycle na semi-automatic, SYM bonus, dalawa, isang red, isang blue. And then, yan. So, available po yan as of March 2026. And then, Keyway CR152 pa rin. Ayan. So, tatlo na rin available dito. Ayan. Dalawang black, isang color army green. And then, sa mga naghahanap naman ng SYM Cruisim GT. Ayan. So, meron po tayo dito ang stocks sa SYM Motors Abad Santos as of March 2026. Meron tayo dito nag-iisang color white. Ayan. SYM Cruisim GT. Ayan, so alam ko marami mga naghahanap nito, itong bagong maxi scooter na ito mula kay SYM. Meron po dito sa SYM Motors Abad Santos. Euro Griffin na mala Aerox ang design. Ayan, meron din dito, gloss black. And then, adventure scooter pa rin na mula kay Euro Motorcycles na bago nila. Euro Falcon 180i. Ayan, so meron po ditong gloss gray. Ayan, nag-iisang stock na lang po itong ADV scooter ni Euro Motors dito sa SYM Motors Abad Santos as of March 2026. Ayan, so yan po yung mga stocks ni SYM Motors Abad Santos as of March 2026 sa mga nagtatanong at nagre-request kung ano-ano ba yung mga stocks nila rito. So yan po. Alright, so the all-new Euro Beeperman 150. Bagong version ngayong 2026 na underbone motorcycle mula kay Euro Motorcycles. FI version na raw po ito mga kamots ayon kay SYM Motors Abad Santos, kaya naman expect natin na talagang kahit paano medyo tumipid sa pagkonsumo ng gasolina itong underbone motorcycle na ito. So sa looks and appearance niya, of course, nandun pa rin talaga yung angas niya. Dagdag pa ni SYM Motors Abad Santos, wala naman masyadong binago sa looks and appearance ito. Kung ano yung dating itsura nung naka-card type to, ganun pa rin naman mga kamos, no? So, ang bali ang pinagbago lang niya is naging FI version na po siya. Fuel injection. So, meron tayong matulis at napaka-edgy, sharp na headlight dito. Sa turn signals niya, dito na rin po nakapwesto.
Kumbaga parang etong turn signals niya yung nagsisilbing mata niya. Oh. Wow! Tapos ito naman yung ilong. Ayan. Napakaangas, di ba? Ilaw niya is naka-bulb type pa po, hindi pa po siya naka-LED. Ayan, sa turn signals niya, naka-bulb type pa rin po. Ayan, so hindi pa nga lang siya naka-LED, no? And then nakalagay dito is Euro motor. By the way, ang kulay pala na binablog natin for today, mga kamos, is color gloss black. Na merong decals na white and yellow. Ayan, ganda, di ba? Ganda ng color combination niya. Ayan. So, dito naman tayo sa lower part niya, naka-telescopic fork tayo rito na naka-color gray yung outer tube. Silver gray, paint finish, and then ito naman yung pinaka front fender niya rito. Kagandahan dito, mamos, meron siyang extend na rubber mudguard. Ayan. So, extend na po yan, built-in na po yan, yung pinaka-rubber mudguard niya para hindi tatasik yung putik doon sa mismong engine natin tsaka sa tambucho. Nakalagay dito is 150 na naka-yellow font, Euro Motors, and then 4-stroke. Ayan. EFI. Sabihin, electronic fuel injected na po yan. Dito naman sa part na to, ayan, so nakalagay dito is a beeper man. Ayan. Pagdating naman sa taillight niya, I guess wala na rin talaga siyang binago, no? Compared dun sa old version niya na naka-carb type pa. So, naka-bulb type pa po itong taillight niya rito. Ayan, meron siyang reflector dito na color red na maliit lang. And then ito naman yung pinaka rear fender niya rito. Mahaba din ha. And then ang kagandahan dito para siya naka-dry forged carbon, no? Yung design. Wow! Yung pinaka fender niya rito. Swing arm niya tsaka sa chain and sprocket. So, okay din naman. Ordinary chain and sprocket lang naman yung ginamit ni Euro Motorcycles. Pero kahit paano ay medyo makapal na rin, no? Sa swing arm niya, ayan, so naka matte black paint finish. Ayan, makapal din yung ginamit ni Euro Motorcycles. Ang kagandahan dito, meron na rin siyang built-in chain guard or chain protection na plastic type na naka-dry forged carbon na rin po. Ayan, parang terno dito sa rear fender niya. Ito po yung pinakatambucho niya. So, disclaimer lang mga mas, hindi po kulay puti yung tambucho niya. Kumbaga parang cover lang to. So, natatanggal po yan. And then, naka-dual tip pa rin tayo dito na exhaust. Ayan, oh, ganda. Naka-disc brake na rin po ito sa likuran, mga kamos. Kaya naman when it comes to stopping power, hindi ka rin mabibitin dito sa underbone motorcycle na ito ni Euro Motorcycle. Alright, so proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong itong pinakabagong 2026 version ng Euro Beeperman 150. So, sa harapan po, ito po gumagamit ng 80 by 90 by 70 inches na max na gulong. And then, by the way, mga kamos, naka-tubeless star na rin po ito. Ayon kay SYM Motors. Brand ng gulong na ginamit ito ni Euro Motorcycle is U1 Sing Tires. Ayan. Manipis lang yung gulong niya, oh. Naka ano lang, 80. Ayan, oh. Ganda. Kaya naman when it comes to high speed, talagang papalag din itong underbone motorcycle nito ni Euro Motorcycle. Ayan. So sa ano niya, sa mags niya, ayan, so naka matte black paint finish tayo dito na mags. Ayan. And then sa braking system niya sa unahan, napakalaki ng rotor disc nyo. Round shape, tapos two-tone color. Stainless silver, tsaka black. Ganda, di ba? Laki. So, sa caliper naman niya, naka-color red caliper tayo dito, na 2-pot. Ayan. Tapos meron siyang bracket dito. Since malaki nga yung diameter ng ano niya, rotor disc din sa unahan, meron siyang built-in bracket dito. Ayan. So pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po ay naka 100 by 80 by 17 inches. Putek para sa passenger na naka-alloy and then naka-clip-on siya rito. And then dito naman sa gilid niya, ayan, so parang naka-dry forged carbon na rin tayo dito. Kaya na sa rear fender niya at sa chain guard. Ayan. Kagandahan pa dito mga kamos, dito sa engine niya, yung kulay na parang may pagka orange gold itong paint finish itong engine niya, no? Wow! Kita-kita, di ba? So, sa engine, tapos sa head, oh, visible na visible yung kulay niya. Vibrant na vibrant kasi parang may pagka-gold, orange gold yung pagkakayari sa pintura niya. Sa upuan niya, of course, given na hindi siya ganun kalapad, no? Pero mahaba naman siya. Dito nakapwesto yung fuel tank po niya, and then wala po siyang compartment kasi dito na rin po nakapwesto yung sa baterya niya, mga kamos, no? Disclaimer lang, hindi po ito compartment. Ayan, so dito po nilalagay sa baterya niya, which is safe. Para kung sakaling lulusong tayo sa bahay, hindi masyadong aabutin yung baterya nitong motor na ito. Ayan. Pagdating naman sa fuel tank capacity nitong bagong Euro Beeperman, ayan po kay Euro Motors, ito po ay meron pa ring 5.5 liters.
Ayan, same lang din sa old, no? 5.5 liters pa rin. And then, pagdating sa fuel consumption, kung pagbabasehan natin yung sa carb version nito is 25 kilometers per liter ang tinatakbo. Since ito naka-FI na mga mos, expect natin mga nadagdagan yung fuel efficiency nito, no? So, I think mga nasa 30 to 35 or maybe 40. So, wala tayong idea, pero since naka-FI na to, maaaring ganun, sa ganung range naglalaro ang fuel consumption ngayon itong bagong Beeperman 150 na FI version. Sa part na to, ayan, so meron pa rin siya dito sa batok niya na dry forged carbon na pairings. Ayan, naka-shutter key na po siya. Ayan, so added security purpose dito sa susian niya. Hindi basta-basta magagalaw ng kahit sino. Ayan, so naka-shutter key na po tayo dito. Sa mga buttons and switches niya, so meron po siyang built-in passing light, high beam, low beam, and then turn signals left and right, busina. Dito naman sa right side, meron siyang built-in na engine kill switch. Ayan, so na color red yung switch niya. And then headlight on and off, gusto natin nakapatay yung headlight. And then electric push starter. By the way, mga mas pagdating sa starting system niya, dalawa nagpapagana rito. Isang electric push starter, tsaka tong kickstart niya. Ayan, so meron na rin po siyang built-in kickstart. So good thing yan in case na pumalya yung baterya natin, malobat, meron pa tayong pang backup na kickstart dito sa motor na ito. Minimalist lang din naman yung ginamit na hand grip ni Euro. And then naka DOS black paint finish tayo dito na bar end. And then sa mga levers naman niya, clutch lever and then brake lever, naka silver paint finish. Sayang nga lang hindi ko mapapakita sa inyo mga mos yung itsura nitong instrument panel niya kasi hindi pa ito naka-activate. Pero ito, pakita ko na lang sa inyo, ma'am, yung nakuha kong sample nitong display ng instrument panel niya para lang may idea kayo kung ganong itsura niya, no? So, by the way, naka-digital instrument panel na po tayo dito sa motor na ito. So, yan po yung looks and appearance itong pinakabagong version ng Euro Beeperman 150. So, alamin naman natin na iba pa mga engine specs at features pa natin nataglay nitong motor na ito mula kay Euro Motors. The all-new Euro Beeperman FI has a 149cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 2 valve. It has a max power of 12.1 HP at 9,000 RPM with a max torque of 10 Nm at 5,500 RPM. Sa kanya pong fuel system, ito po ay naka-electronic fuel injected na habang kanyang cooling system, ito po ay naka-air-cooled. Para naman po sa kanyang starting system, parehas po itong pinapaganang ng electric push starter at kick starter. At dahil naka-underbone type motorcycle, gumagamit po ito ng chain and sprocket pagdating sa kanyang driving system. And for the transmission system, meron po itong hanggang 5-speed na naka-full manual clutch. For the suspension naman sa harapan po, equipped po ito ng telescopic fork at naka-centered monoshock naman po ito pagdating sa likuran. At para naman po sa kanyang braking system ay parehas na pong equipped ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. Na kung usapang braking power nga rin lang ay hindi papauli itong underbone na ito mula kay Euro Motors. Para naman po sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 1,980mm, overall width na 680mm at overall height na 1,250mm. At meron naman po itong seat height na 750mm habang ang kanyang ground clearance ay 190mm. At ang kabuuan bigat naman po ng underbone motorcycle na ito mula kay Euro Motors ay 117 kilograms. Yan po ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Euro Beeperman 150 FI. Alamin naman natin ang cash price at installment price nito dito sa SYM Motors sa Balsantos as of March 2026. Alright, so proceed tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong Euro Beeperman 150 2026. So magkano nga ba ito dito sa SYM Motors Abad Santos as of March 2026. Para po sa cash price niya, mamos, ito po yung nagkakalaga ng 73,900 pesos. All in na po yun, mamos, ibig sabihin kasama na doon yung LTO registration at insurance. Available na rin daw itong kunin as installment sa SYM Abad Santos. Magdadaw lang kayo dito, mamos, ng 5,000 pesos. So all in na rin po yun. And then pagdating sa monthly amortization niya, sa 6 months, 14,215 pesos. 12 months or isang taon, 7,808 pesos. 18 months or isang kalahating taon, 5,672 pesos. 24 months or dalawang taon, 4,604 pesos. 30 months or dalawat kalahating taon, 3,963 pesos. And then 36 months or 3 years,
3,536 po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong Euro Beeperman 150 2026. Ayan, so take note lang mga amos na meron pa rin kayong makukuhang rebate dito na 300 pesos kapag maaga kayo nagbayad sa due date ninyo. So yan po yung cash price at installment price itong pinakabagong Euro Beeperman 150 2026 FI version. So sa mga naghahanap at nag-aabang nitong motor na ito, wala kay Euro Motorcycles, so meron po nag-iisang stock dito na gloss black as of March 2026. Ayan, and then mag-message na lang din po kayo sa Facebook page nila para makapag-inquire kayo nitong motor na ito. Sa iba pa mga motor nila rito, dito sa SYM Motors Abad Santos. So bago ko tapusin itong vlog na ito, gusto ko ulit magpasalamat ulit kay Ma'am Jonah, kay Sir Kian, kay Ma'am Rachel, and then kay Ma'am LA, na branch manager nitong SYM Motors Abad Santos. So maraming salamat po sa kanila. So muli, abangan niyo pa ang ating mga motorcycle vlogs na ilalabas natin sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe always.